The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And when your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ash Wednesday ushers us to the Lenten season. And we are being reminded the discipline of Lent is to pray, to fast, and to give alms. To pray, to fast, and to give alms. What you save from your fasting is you give it to the poor. You don't hoard. You fast. Hindi muna ako kakain ng chocolate, kaya sa Easter ko na lang kakainin lahat. Ano pa? Hoarding yun, hindi yun fasting. Ano pa? I got a message by someone asking, "Totoo ba, Father, wala nang exempted sa fasting?" And I said, if you are sick, if you are old, you are exempted from fasting food. Food. Twice a year, we are obligated to do fasting. Ash Wednesday and Good Friday. Minsan lang yan. Hindi mo yan ikamamatay. Ano pa? Hindi mo yan ikamamatay. Pero ano po ang paanyaya ng ating mga obispo? Go beyond the fasting of food, but fast from social media. Digital social media. Walang Facebook, walang YouTube, walang cellphone. Yun ang fasting na hinihingi. At sabi ng isang kaibigan ko, di na lang ako kakain. Sapagkat nakasanayan na. Di po ba, no? Para ang pagsiselfon, bahagi na ng buhay.
Pag nakalimutan ng asawa, hindi binabalikan. Pero pag nakalimutan ng cellphone, binabalikan. Mga minamahal na mga kapatid, maraming bagay na nakakalimutan na hindi binabalikan. Pero pag cellphone, talagang binabalikan. Pag may bagyo, tinatanong mo ang mga bata, kumusta kayo dyan? Ang hirap ng buhay, Father. Walang kuryente. Hindi maka-charge. Yan yung mga biktima ng bagyo. Kaya nga anong paanyaya ng yumaong Santo Papa? Go beyond fasting. Go beyond almsgiving. Go beyond prayer. And what was the Holy Father trying to ask us? Sabi niya, remove distractions. Remove distractions. Overcome indifference and develop what? Spiritual growth. Go beyond the externalities. Pwede namang nagfa-fasting, pero tuloy ang chismis. Di po ba, ano? Ha? Sabi ng nagkukwento, tingnan mo yung mga chismoso, Father. Tingnan mo yung mga chismosa. Para sila mga puwet ng manok. Sabi ko, kailangan ko pang tingnan ang puwet ng manok para makita ko. Ano ibig sabihin mo? Tingnan mo mga munguso nila. Kipot ng kipot. Ganun. At pag hindi mo yan pinagsalita, talagang kamukha nilang puwet ng manok. Gumagalaw talaga kahit hindi nagsasalita. Alam nyo, natukso ako. Tinignan ko ang puwet ng manok. Ganun pala. Kasi nasanay na hindi po ba, ano? Nakakalungkot. Looking at little children, some of them are parang babies pa eh. Ha? Pagtulog, gumagalaw yung kamay. Sanay mag-swipe sa iPad. Bata pa yan, di po ba, ano? Ang malungkot na kwento ay, they failed to develop their mind because of too much digital attachment. Mahirap yun. Anyway, it's good to ask, what are the things that distract you? Harapin mo ang katotohanan. Harapin mo ang katotohanan. Kahapon dumalaw ako sa lamay ng nanay ng isang obispo. At sabi ng aking yumaong spiritual director, ang mukha ng Lent ay mukha ng kamatayan. If you look at death and understand death, that is how Lent is all about. Imagine yourself dying. Imagine yourself dead. Imagine somebody you love died. What will happen? What will happen to your money? What will happen to what you have been saving? Things you have been pursuing? The honors that you receive? What will happen to them? Yung mga pinagpapaguran ninyo, yung mga pinag-iipunan ninyo, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-iipon. Pero yung pinagkakaabalahan ninyo, anong mangyayari dyan? Meron ba yung pupuntahan? Di po ba, ano? Malungkot nga, maraming kabataan, walang naiipon. Bakit? YOLO. Alam niyo yung YOLO? You only live once. Kaya gastusin mo na lahat ngayon. Gastusin mo na lahat ngayon. Kaya pag namatay, wala man lamang pang makeup. Wala man lang pang ayos sa kabaong. Na nakakalimutan mo, yan ang pinakahuli mong performance. Na lahat sisilipin ka.
kaibigan o kaaway, titingnan ka. At sasabi nila, ang pangit. Tandaan mo yan. Kaya yung iba nagpapakremate na lang. Bakit? Para walang masabi ang ibang tao. Di po ba, no? Kaya ang ginagawa nila ngayon, nag-iipon na ng magandang litrato. Yun na lang ang panlagay. Ha? Namatay ng 60, ang picture 45. Totoo yan. Totoo yan. Nagpunta ako sa Lamay, magmimisa ako, hindi ko nakilala ang patay. Kasi alam ko matanda na eh. Tinignan ko talagang mabuti. Parang hindi ito, pero tama ang pangalan. Sinilip ko mga tao. Buti na lang nakilala kong ng anak. Father! Dito ba? Opo, ibang picture. Di ba? Yan po ang pinili ni Mama. Di ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, darating tayo doon. Huwag niyong kakalimutan yon. Maawa kayo sa may iwanan ninyo. Na namatay kayo, sila pa mag-iisip kung paano kayo ipalilibing. Di po ba? Ano? Darating kayo doon. Si Father naman, kamatayan na naman. Yun talaga. From dust you came, to dust you shall return. Yun ang ilalagay. Ha? Sa alikabok nagmula, sa alikabok magbabalik. Di po ba? Ano? Yan ang ipapahid sa iyo. Ha? Na yung iba sa inyo, ni hindi man lang handa ang kalooban, pila lang ng pila, pila lang ng pila. Kanina tanghali, ang daming tao. Anong gusto mo? Sa palad o saan? Sa noo? Hindi mo alam. Bakit? Naiwan sa ritual. Di po ba? Ano? Buti na lang walang naglabas ng dila. Talagang lalagyan ko. Gusto pa man din sa akin lahat, sa akin lahat. Hinaharang na ng lay minister, sa akin pa rin. Sabi ng isang lay minister, ay sa lahat gusto kay Father. Ano sabi ng isa? Parehas lang ho ang abon yan, parehas lang, di ba? Di ba? Kasi ang hilig natin. But my dear friends, my brothers and sisters, seriously, Lent is about repentance, reflection, and renewal. Bakit tayo ganito? Hindi na tayo marunong magnilay. We don't pray anymore. We don't reflect anymore. We don't ask important questions anymore. As if we have the luxury of time. As if you will be healthy forever. As if you will be strong forever. As if you will have job forever. As if your parents will be there forever. My dear friends, my brothers and sisters, life is short. The worst is that after our life here, we are being reminded by Lent that we will stand before the judgment of God. And Saint Augustine have said this, the only thing you can keep are the things you have given away. But we keep on hoarding. We hoard. Hindi masamang bumili. Pero wag mag-hoard. Anong gagawin mo sa dami ng sapatos mo? Anong gagawin mo sa dami ng bag mo? Anong gagawin mo sa dami ng damit mo? Di po ba? Ano? Na yan ang dahilan na palagi mo sinasabi, bakit ka late? Wala akong may suot. Ano ka? Punong-puno yung cabinet mo, wala kang may suot. Di ba? Kaya nga, mabuti yung wala talaga. Pag wala kang pagpilian, madali lang. Di po ba? Ano? Madali lang. Pag wala kang pagkain, madali lang. Anong ulam nyo? Nilaga. Buti pa kayo. Kinabukasan, anong ulam mo? Prito. Buti pa kayo. Ha?
Kasunod na araw, anong ulam mo? Iskabetsi. Hindi niya napansin. Lahat ng ulam, itlog lang. Di po ba? Ano? Marunong lang talagang gumawa ng paraan. Di po ba? Yung ibang meron, reklamo ng reklamo. Why? We have lost the sense of gratitude. Lent is to let go. Try to empty yourself. Try to remove what you have, that you may learn to appreciate your own giftedness. Di ba? Ang hirap ng may salamin. At least may salamin ka. Di ba? Ibig sabihin may mata ka. Di ba ba? Ano? Kung bulag ka, di mo kailangan ng salamin. Di ba ba? Huh? Ang sakit nga ng ulo ko eh. Pasalamat ka, may ulo ka. Di ba? At least may ulo ka. Ang dami mong reklamo. Huh? Life is only 70, 80 for those who are strong. Huh? Ang dami nakapilang matandang nagpapapray over, Father, ang dami kong nararamdaman. Ilang taon na kayo, nanay? 85. Ha? Dapat nga patayin na kayo eh. Diba? Hindi tayo marunong magpasalamat. Natatawa kayo kasi yan ang totoo. We complain because we have failed to be grateful. If you ask children, if you give children, alam mo ang malungkot na sagot? Ito lang. Ito lang. Wala na yung thank you. Kasi lumaki sila na mayroon silang palagi. Lent is a time to let go and allow yourselves and see yourselves. If you do not have all these things, who are you? Hello? If you don't have a job, who are you? Try to answer the question. If you don't have the money you have, who are you? And we find ourselves, we are nothing. We are so boastful for what our hands can hold, but our hearts are empty. That's the sad story. Lent invites us to see ourselves in our own nakedness. Madaling magbigay kapag merong sobra. But still, can you willing to share if you have enough? Diba? My dear friends, my brothers, we are so indifferent even to our own family. Madamot tayo sa sarili nating pamilya. As if ikahihirap natin ang kaunting tulong sa sariling kapatid. Hello? As if ikahihirap natin ang kaunting tulong sa sariling kapatid. As if ikahihirap natin ang kaunting tulong sa ating magulang. Life is short. Do not forget that at the end, in the twilight of our lives, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained. The only question God will ask is, how much love you have given. Fasting, almsgiving, prayer without love are nothing. Sa Tagalog, mas maganda yon. Sa takip-silim ng iyong buhay, sa pagluhod mo sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon. Saan ka nakarating? Ano ang iyong naabot? Isa lang ang tanong ng Diyos, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob? And do not forget this.
The love that will be us is the love we've shared to the very family God has given us. Totoo, mahirap intindihin ang tumatandang magulang. Pero sinong aasahang magmamahal sa kanila? Ang kapitbahay? Totoo, mahirap tulungan ang sariling kapatid na nagpapabaya. Pero sinong aasahan mong tumulong? Kapitbahay? If you cannot love your own family, then you have to question the love that you have given to people around you. As I've said many times, wala akong problema sa Starbucks. Pero palaging puno ang kapehan. Di ba, ano? Palaging puno. Talaga bang addict sila sa kape? Hindi. Mga taong ayaw umuwi dahil hindi sila makatagpo ng kapayapaan sa sariling tahanan. Ayaw munang umuwi. Tatambay muna kasi hirap sa sariling bahay. Ayaw umuwi kasi ayaw ang ingay ng sarili mga anak. Anak mo yan eh. Di po ba? Ayaw ang umuwi kasi ayaw ang bunganga ng sariling asawa. Di po ba, ano? Ganyan talaga, nag-asawa ka eh. Di ba? Kung nagpari ka, di wala sana, di po ba? Ano? Oo. Uuwi ka lang, yung aso. Di ba? As I have said many times, you have the freedom to make a choice, but you don't have the freedom to choose the consequences of your choices. Be responsible. Be responsible. Again, my brothers and sisters, madali lang magdasal, madali lang magbigay, madali lang ang hindi kumain, lalong-lalo na pag ang kasalo mo'y kaaway. Di pa ba, no? Pag inalok ka ng kaaway, busog ako, busog. Pagkagalit mo, okay na, busog ako. Kahit gutom na gutom ka. Di ba? Kasi sadyang may kayang tiisin kumpara sa relasyon. Again, yes, almsgiving, fasting, and prayer. As I've said many times, nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. The discipline of Lent is not just an external act. Doing it without love, they are nothing. Strive to remove anything that distract you. Anything that creates indifference towards others, but develop a character or spiritual growth. Nakakasawa man ito. Pero maganda itong paalala. Kasi pwede ka maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka maglilingkod. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay. Pwede ka magdasal ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magdasal. Hindi ka pwedeng magtiis ng walang pagmamahal. Pwedeng magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magtiis. Napakaraming bagay na pwedeng gawin ng walang pagmamahal. Pero kung marunong ka magmahal, dapat kaya mong gawin lahat. Amen. Again, my brothers and sisters, the discipline of Lent, prayer, fasting, almsgiving.
But prayer without reflection is not enough. Fasting without repentance is not enough. Almsgiving without renewal is not enough. Go beyond the external discipline. Go inside yourself. Reflect, repent, and renewed. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.